wow, wala kang makita. At dahan-dahan tayo, baka maging kwento tayo. Hindi ko makita ang daan. Ayan oh, grabe, para siyang bagyo. Minahaninag na akong bahay. Mukhang ito na yung ano, campsite yata, or yung parking area, or yung yan, yung boundary. Oh, tama, ito nga yata. Ito nga yun, ito yun. Ito, Mount Kilang Pass, Blazing Mountain of the Gods. Naku po, matindi ang ulap. Ang problema, baka may makikita ba tayo? Yan, muna tayo saglit dito. So, ayun guys, ano, we just arrived here at, ayan, Mount Kilang Pass, Blazing Mountain of the Gods. Yun nga lang, ang weather, sabi ko naman, ito yung ano niya, yung twist niya. Siyempre, hindi natin masasabi ang weather kung anong ano dito. Ayan, ano nyo, no? Makikita nyo, wala tayong makita. I don't know doon sa viewpoint ganun ang itsura. Yun ang ano natin, pero basically at least narating natin. Makita tayo, yun sa pagsin natin. Yung ko, ilang patong na ako, sama to raincoat. Ayan, ano eh, matindi yung you will see mamaya pagdating sa viewpoint kung may makikita tayo. Tingnan natin ha. Picture muna tayo. Okay, ito ang ano dyan. Medyo may kalakasan ng hangin. Weather niya oh, grabe oh. Okay, we will take our chances doon sa viewpoint. Ayun nga lang, siyempre pag ganito ang weather, malamang wala tayong makikita doon. It's just ano, maikli na lang to, 1 kilometer away mula doon sa ano na yon, sa may marker, yung viewpoint. Kaya lang, medyo malungkot ako ngayon kasi ganito ang inabutan natin dito. Walang makita, walang ano. Ayan, walang masyadong, walang makikita ang view kasi pag talaga siya totally oh. Ayan, ayan, pag talaga siya nakakalungkot. Siyempre hindi mo naman talaga malalaman kailan ka pagbibigyan ng bundok. Actually pareho lang naman sila ng Mount Mayon, mga maaarte. Ayan, hindi ko nagamit ang aking ano, other action camera. Sabi ko ano ko sana to, vlog na medyo maganda ba. Ayan o, kasi wala eh, unless biglang mawala ito. Hindi nga alam paano mangyayari yun. Ano, wala kang makikita totally. Wala, zero visibility kasi puro sa ulap. Ayan, timingan talaga. Kumbaga ano, ito, timingan talaga. Mga landslide pa dito. Shout out doon sa mga LGUs na nag-cooperate dito, na nag-aayos ng kalsada. Ito na yun. Pero diyan yata sa taas yung ano, ito siya.
Umiyak na lungkot ako because I'm here already. Yes, so okay lang. Ayan yung motor. Nalulungkot ako. Gusto ko umiyak. Kasi hindi siya binigay sa akin. It is supposed to be here. Hindi siya binigay sa akin ni Lord. Siguro may iba pa. So yun na lang siguro. Dalangin ko. Sana ibalik ako ni Lord dito. Ano, bigyan muli ako ng pagkakataon na makapunta dito. Maibigay sa akin ng pagkakataon na well, at least I am here. Yan yung ano yun, yung sa taas. Pwede kang mas magandang viewpoint. Although meron din dito. May upuan dito eh. Walang makita oh. Ito dapat yun eh. Kaya lang hindi binigay sa atin yung pagkakataon eh. Kaya wala, ang lungkot ko ngayon. Kaya dapat siya. Masasabi ko na sorry ka na lang kasi hindi para sa'yo. Yun. So mission failed tayo ngayon dito sa Mount Bilang Pass kasi ayun. Mission failed dahil hindi nagpakita si Blazing Mountain of the Gods. Ito dapat yun. Hindi naman natin sigurado kung makakabalik pa tayo dito kung kailan man yun. Hindi wala. So hanggang doon lang muna at least. On the good point, nakarating tayo ng ligtas. Okay tayo dito. Kaya nakarating yung motor natin. Kaya di pagsigmunta rito. Ayan. Yan ay pinaka-documentation natin na at least narating natin. Mount Bilang 1,826 ano yan, meters of feet above sea level. Medyo malamig talaga. Ayan, nakailang ano, ka-raincoat nga ako tutusin. Kasi may push yung ano na hangin na yan, yung naririnig ninyo. Ay, hindi mo talaga masasabi ang panahon. Pag ayaw sa'yo ng panahon, wala. Ayaw. Pag ayaw sa'yo ng panahon, ayaw talaga sa'yo. So yun, mission fail tayo sa ano, sa Mount Bilang Pass. Fail kasi walang view. Andyan dapat siya sa likod ko. Walang view pero narating natin. Ayan. So baba na tayo. It's getting late na in the afternoon. Kailangan natin makabalik sa may ano, sa Paway. Okay. Sige, yun lang muna. Ayun, hello guys ulit no. Dito kasi nagbabago ang klima. Pagdating dito sa may part ng Mount Bilang Pass, consistent talaga yung ano yung ulap, yung ulan. Talaga masama loob ko kasi hindi naibigay sa atin eh. It's only 2:30 in the afternoon, 2:37 PM. Sa totoo lang gusto ko ilaban.
Baka biglang magbago ng alas 3 o alas 3:30. I don't know. Half of my mind, gusto kong balikan. Half of my mind, umuwi na o bumalik na sa hotel. Wala lang, kasi minsan lang tayo mapunta dito eh, and I am not sure kung makakabalik pa ulit tayo dito. Sige na, uwi na tayo. Balik na tayo ng Ilocos Norte. Sige. Ayan guys, ano, ang bigat ng pauwi. Ang bigat sa pakiramdam ng pauwi. Totoo. Ang ganda-ganda ng weather kanina, tapos biglang ganito. Hindi niya pinakita sa akin. Ewan. Sabagay, may mga ilang vloggers din, may mga sikat nga nagsipunta dito. Kaya lang hindi nila na ano, ilan lang talaga yung ano, nabigyan ng pagkakataon na magpakita sa kanila yung lugar. Ay nako. So ayun, hindi ko alam kung magbablog pa. Ay putik. Ingat, madulas. Hindi ko alam kung hopefully may vlog ko pa pabalik yung ibang ano. Anyway, yung dinaanan natin kanina, yun din naman. Hindi nga alam, reverse na ngayon, kaya may ibang view doon na sana makita natin na maganda. So sa ngayon yun lang muna, wala tayong makita eh. Sige. Ayan guys, ano, ganda ng view dito. Hindi ko pa tinatapos ang laban. Ayan, pag may nakita tayong pwedeng tourist spot o magandang spot, ano, tigil tayo, picture tayo, samantalahin natin. Kasi wala, hindi binigay sa atin yung Blazing Mountain at Bagads. So yung nasa paligid na lang niya. Maganda naman ang lugar, nga lang ingat tayo at ayan, tulad yan, pag sumilip na itong part na to, ang lakas na naman ang hangin ito. Ayan na. Dreams take me higher into the blue unknown. Feel the fire burning, heart made of stone. Ayan guys, ano, I am so amazed on this place. Ayan, napakaganda niya, grabe. Yun. Ayan, sinuzoom ko lang ngayon. Basically, napakaganda niya. Ayan o. So, wala eh, andun lahat ang ulap sa ano na yung part na yun eh. Dahil puro ulap doon, nandun yung Blazing Mountain of the Gods. Kaya hindi siya makover talaga, no? Ayan pa guys, so ang ganda oh. Grabe. So beautiful. Ang ganda ng bansang Pilipinas, grabe. Yung motor, hindi ko inop na naman yung ano. Mahirap malobat dito. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng bundok. Picture quality. Ayan, balik tayo sa tulay na dinaanan natin kanina, ano. Ingat lang. Yun. Yun, ang ganda sana dito. Hop. Ingat. Okay sana itong view na to eh.
Yan, delikado. Ganda sana. Ganda sana, kaya lang delikado. Tulad nun. Baka naman makakaraw. Kalaban din hangin. Oh my God. Grabe oh. Wow. Grabe. Parang bagyo yung kalaban ko. Ay nako. Dahil pine trees eh. Kaya sana maganda sana ang view to. Parang ano kung tawagin rolling hills. Anyway, natuyo na yung mga damit ko. Sobrang lakas ng hangin. Mga ilang akyat na lang din. Pero basically pagdating din sa dulo puro baba na to. Kaya alalay na lang tayo. Preno, engine brake. Gandang spot sana dito. Dito kaya tayo. Ayan o. Ano? May mga ilan ako hinintuan kanina. Pwede na rin. Beautiful spot naman talaga. Nga lang, iba pa rin talaga yung napuntahan mo yung ano eh, yung objective mo. Maganda pa rin na spot dito. Ay, kita naman sa action camera. Saka may ilan akong binidyohan kanina. So, bawi na lang tayo sa view na ito. Ayan. Magaganda pa rin naman view eh. Ayan, tulad yan. Ganda ng bundok eh. At ito ang view dito. Wow. Ito rin sa kabila. Oh my God, this is beautiful. Oh. Nga, nagla-landslide din dito eh. Ayan, ang ganda niya. Ayan, dito na lang sa action camera ko na lang kinakapture. Ayan o, ang ganda ng Pilipinas. Kaya lang hindi pinakita sa akin yung Blazing Mountain of the Gods. May tampururot. May tampururot ang lolo. Talagang magtatampo talaga ako eh, siyempre. Maglalasing ako mamaya. Kaya lang hindi pinakita sa akin yung gusto ko puntahan eh. Malungkot tuloy ako. Anyway, we will still continue our North Luzon loop. Ano? Dahan-dahan tayo dito. At may dito yung bulldozer, may yan oh. Tinatapyas nila yung bundok kasi yung kalsada doon gumuho na. So ayun guys, I am now about to go back to the hotel sa Paway. So medyo misfortune tayo, no? Misfortune tayo doon sa pagpunta natin ng Blazing Mountain of the Gods sa may Mount Kilang. Kasi iba yung weather doon. Medyo zero visibility, makapalang ulap, wala totally makita, tapos napakalakas ng hangin, mga bagyo, parang may bagyo
Pero ayun, pagbaba natin dito sa may Solsona, ayan, parang wala naman nangyari. So that's the wala eh. Sabi nga hindi binigay sa atin well, yun talaga. So that is my ride here. I'm making the conclusion now so, dito sa aking ride papunta sa Mount Kailang dito sa well, hindi naman totally actually hindi ko sinukuan eh. Naghintay pa ako ng around 30 minutes or more pa, well, ang ginawa ko na lang kung ano yung madaanan ko mga magagandang viewpoints along the way. So yun ang mga binidyoan ko, dinocument ko, pinicturan ko, so ayun, magpapatuloy na tayo sa ating North Luzon Loop starting tomorrow pagkatapos ng seminar ko dito sa sa Batac City, sa Mariano Marcos State University dito sa Ilocos Norte. One eternity later. So this is the last day of the seminar namin, pero before that pina-change oil ko muna ipagsik dito sa may Paway. Yan, kasi ayan, yan na lang yung langis. Kobo naman nasa 700 kilometers eh. So ayun, change oil ko na muna. So ayun guys, kakatapos lang ng seminar. Today is Friday, November 28. Ganap na almost 4:25 o mag 4:30 na ng hapon. Around 2 hours pa papuntang Pagudpod, kaya hindi na ako tutulak hanggang doon. So basically naka-check out na ako sa hotel namin sa Paway. So what I'm going to do is to look for a hotel bandang Lawag City. So doon na ako mag-hotel until tomorrow morning para makarelax naman ako. And then si Bagsik naka-ready na. Then bukas na tayo ng umaga tutulak papuntang Pagudpod across Claveria, whatever, saan man ako mapadpad bukas na hanggang Apari. Ayan, kailangan makarating ako ng Apari. Titingnan ko kung kaya ko pa na Santa Ana, pero kung hindi na, pababa na ako ng Tuguegarao until Isabela, something like that, para doon na uli ako mag-overnight sa Isabela. Okay, so sige, biyahe na ulit tayo sa ating North Luzon Loop. So ayun guys, I am now leaving here, ayan, dito sa Teatro Ilocandia sa 6th International Seminar Workshop conducted by the Physical Educators Association of the Philippines, ayan, or PEAP. Saan na tayo pupunta? Dito. Okay, first time ko makadaan dito. Ayan. So papunta na tayo ng Lawag. Like I said kanina, doon tayo mag-overnight na, hanap tayo ng matutuluyan doon na hotel or something, or lodge ganyan, or travelers inn, mga ganon. Because kung diretso pa ako ng Pagudpod, gagabihin na ako. At ayokong gabihin doon sa may Arco kasi madilim. Hindi ko mapipicture na maayos. And hindi naman ako magbi-beach resort or gagalang ganun. So basically, ayan, hanap tayo ng hotel sa Lawag City. Okay, ayan, we are now entering Lawag City. Hindi ako makahinto sa Arco. Ano ba yan? Heavy traffic eh. Anyway, nakuha na natin ang video. Ayan, nandito na po ako sa Lawag. Nasa pinakadulong syudad sa norte ng Luzon. Ayan. And actually ng buong Pilipinas. And the topmost city. Ayun, ang ganda dun, oh my gosh. And I'm going to stay here overnight. Dito sa city of Lawag. Ayan. Okay, ano ba mga activities natin dito? Hindi ko alam. Malalaman ko mamaya.
Pero una nating hanapin kung saan tayo pwedeng tumuloy. Siguro doon sa may ano, may mabibilan ng kung ano ng pagkain, ayan. Pero syempre makaka-relax tayo na ano, basta maayos na hotel. At saka medyo mura lang. Syempre kitipid natin yung budget. At ayun nga, para makatipid. Sige. Ano kaya Lawag City Capital. Oo. Ilocos Norte Capital. Lawag City Capital. Ilocos Norte Capital. Saan kaya pwede mag-hotel dito na pwedeng lakarin itong mga ano na to? Yan. SM. Ito merong ano, old ano ruin dito, old church or what, I don't know. Tingin tayo dito. Tingin tayo ng mga hotel. Saan kaya pwede mag-stay? Dito sana sa malapit-lapit lang. Hanap tayo. Ayan o. Ano ito? Lawag City Church. And Bell Tower. Ayan. My God. Parang sarap gumala dito ngayon. Okay, gagala tayo mamaya dito. Ito yung simbahan, no? Ganda. Ayan. Ayun, so guys, nakahanap ako ng murang hotel dito sa Lawag. Ayan, Hotel del Norte. Nasa 800 lang overnight. So, okay na okay siya. Pwede na to. Tingnan natin sa taas ko ng hotel. Buti nakapark pa ako dito. Sige. Ayan, nandito na tayo sa loob ng ating room dito sa Hotel del Norte sa TCR. Ayan. Okay, so hindi siya first class na hotel. Basically, walang wifi. Matulugan. Yun naman ang objective ko. Kailangan ko matulog dito. Kailangan ko na matutulugan at ma-relax ako. At ayun nga, makapag-ayos ako. No? So basically, okay naman yung CR. Okay din na, may shower. Tapos pinili kong room, may aircon. Overnight. May aircon room na yon, 800 pesos. So, hindi na masama. Ano? Okay siya. So, ayan, hanap lang tayo ng makakainan mamaya dyan sa baba. Sa may city proper. We are within the city of Lawag. Dito mismo, ano? Kaya okay naman. Ayun. Dalawa yung higaan. Good for 2 persons. Itong room basically. Pero mag-isa lang naman ako. So, yeah, isa ako matutulog dyan. Tapos may TV. Okay, so yun muna para sa ating hotel dito ngayon sa Lawag City. So hello again guys, ano? Since I went in this hotel last night, ayun, tulog lang ako, pahinga. Para talagang full energy ngayon, ano? So ayan, nakapack up na ako, ready na. And yung helmet ko. So I'm living here now in Lawag City. It's already no oras na. Tanghali na ako, 7:30 na. No? 7:30 na ng umaga. Pero okay lang 'yon. So, approximately nasa 5 hours hanggang makarating ako ng Apari. So yun ang target natin. Pero syempre may mga dadaanan tayo. Subukan kong dumaan sa Bangi Windmills. So, yun. Tapos patapat Viaduct. Yun. So expect natin maulan na. So basically good for ano na ako. For rain or shine. Ano. Yan. Yung aking all-weather shoes. Tapos ito raincoat na to basically. Yung pants ko. So magsusuot na lang ako ng kapote mamaya. Naka ano na rin. Naka-prepared na rin. Ready to kuha na lang. Doon sa akin. Sa lalagyan ko sa harapan. Tapos yung bag ko, ayan, ibabalot ko na ng ano yan. Naka-ready na rin. Ayan, may black bag ako. Ibabalot ko na yung bag ko. No, pagkasampa sa motor para talagang ready for action na, no. Dinala ko lang yung tent just in case, pero may mga tinutuluyan naman tayo. So basically, walang problema yan. So ayun, biyahe na ulit tayo. We are now living here in Lawag City, dito sa Hotel del Norte. Natatagpuan yan dito sa may mismong Lawag City. Malapit lang ito sa market. Dito yan sa may sa BPI. Ang pinaka-landmark niyan sa kanto, BPI. BPI Lawag City. So, napakamura ng hotel na to.
tamang matutulugan lang talaga, at saka ano, yan, may aircon, tapos yan, may TV. Good for 2 persons na ito. Itong 800 pesos na ito, overnight. Go na tayo sa ating biyahe. Okay? Ayun, hello guys, good morning. Ito na. Alis na tayo ng Lawag. Okay, papunta na tayo ng ilulup na natin. Ito na 'yon. Hindi na rin ako nag-tour last night kasi pagod na talaga ako. At kailangan ko ng matinding pahinga. Napasobra na nga kasi it's already 7:50 and almost 8 o'clock. And ang first stopover natin is Bangi Windmills. 1 hour and 4 minutes. Medyo mahaba-habang biyahe, 60 kilometers. Layo. Sige, kaya yan. Sige lang. So ayun, see you along the way na lang mamaya sa ating second phase ng ating adventure. Okay, so yun lang muna guys. Sige, alis na tayo dito sa Lawag City. Full tank premium. Oops, kano na naman ang gas na abutin natin. Ayan, 52.99. Sige, sige. 138. Sorry. Ayan. So 138, 139, almost 140. 52.99. Salamat. Okay, let's go na. So ayun guys, nakapagpagas tayo dito sa out of nowhere. Buti na lang. Ayan, malaking tulong yung mga small gas stations na yan eh. Well anyway, I am 33 minutes away pa from the Bangi Windmills. Medyo malakas na yung hangin. Ayan, kung narinig nyo. Ayan, takpan ko na yung visor ko. Ayan, kasi naka-external microphone naman ako eh. Ayan, parang dun din sa may nung pumunta ako ng nung sa may Blazing Mountain of the Gods. Ganyan din, grabe. Tinatangay yung motor. So ayan boundary. Burgos, Ilocos Norte. I think nandito yata yung yung lighthouse. Oo, tama. Nandito yung lighthouse, may Burgos. Hindi ko napupuntahan yun. Nagmamadali na tayo. Oo, kasi kailangan bago lumubog ang araw, makarating man lang tayo, makalayo tayo. Hindi lang Cagayan, kahit lang Isabela. And I think i-wave ko na yung isa pang destination ko sana. Kasi mukhang na siya, impossible na siya. yung yung San Vicente Fishport sa may Santa Ana, Cagayan, So nakalampas na tayo ng lighthouse, hindi na tayo pumunta, pero tingnan niyo yung view. Oh, ganda. Wow. Oh, di ba? Ang ganda ng Pilipinas, grabe. Ayan yung mga riders, ay ganda. Oh. This is why we travel. Wow, so beautiful. Oh my God. Okay na okay. Ayun guys, wala pa tayo sa Bangi, pero ayan, nagparamdam na yung ibang windmills. Ayan, ang lalaki oh. Oh, grabe. Nice. Kisi ikot. Oh, ayan. Grabe, lalaki. Oh, lakas ng hangin oh. Ayan, lakas ng ikot eh. And it's producing electricity, syempre. Tataka ko yung iba hindi umiikot. Siguro sira. Yan, di ba? Marami pa yan doon sa may Bangi. Ayun, nasa Bangi, yun eh. Hilera yun. Mamaya, doon natin talaga picturean at saka ayan pa, meron pa oh.
So doon tayo mag-vlog ng todo mamaya. Okay. Ayun guys, we are now arriving here in Bangi. Kung nasaan yung famous windmills. Yan, picture muna tayo dito sa Argo. Ayan, hello guys. Ayan. So we just arrived here at the Bangi, sa saan nandun yung mga windmills, ano. At hindi lang yun, nasa likod natin ang isang higanteng windmill. Ayos, ganda. Grabe, ang lakas ng ikot niya, oh. Okay. So ayun guys, hindi na pwede yung motor, iniwan ko na yung motor ko dyan. And ito na yun, ang Bangi windmills. So hindi daw pwede lumapit sa mga windmills, ano. Pwede tayo magpicture dito sa may ano lang, dito sa gitna. Ayan. O yan, malakad na ako. At saka wag daw bumaba masyado doon sa may beach, kasi ang lalaki ng alon. Delikado. Ano, ayun o, laki talaga ng alon. At ang lakas na naman ng hangin. Yan, baka tangay sombrero ko. Balik na rin natin. Yun, dito. Dami pala nito. Ayan siya. Bangi windmills. Ayan, wala mapit na may mga windmill. Oh, di ba? Sa lakas ng hangin. Ayan. Well, mukhang umuulan na to. Sa pagkalay natin kung medyo maganda-ganda pa yung panahon. So, ayun. Okay. Mission 1 accomplished dito sa Bangi windmills. Yay! Okay guys, ano, paalis na tayo dito sa windmills. Okay. Ayan, nagbukas na rin ako ng mabuhakan. Putak. Shit. Sisemplang pa. Mabuhakan. Dito tayo. Ayan. Untik lang. Untik lang tayo tumaob. Hayop na yan. Mabuhangin. So yung mga babiyahe dito, ingat kayo. May patibong yung Bangi. Magayo doon sa mabuhangin na part. Ikukumunay kayo ng hayop na buhangin na yan. Ang kulit eh. A few moments later. Ayan guys, nakikita ko na siya. Ang arko ng Pagod Food. I made it here. Yes. Nakarating din ako. Woo! Oh my God, thank you Lord. Binigyan nyo sa akin itong opportunity na to. Galing, ang galing. Lord, thank you. Okay, pwede mag-park. Dito. Oops. Pasok tayo dito. So, ayun guys, at last parating ko din ang Pagod Food. Yes. Ayan, yung motor natin, oh. Diba? Kaya selfie tayo sa motor natin. So ayun guys, from here, ayan, sa Patapat Bridge na tayo. Ayan, goodbye Pagod Food. Ayan. Sir, thank you po. Ayan, marami din palang bilihin ng souvenir dito. Pero anyway, nakabili na tayo kanina, kaya medyo less na tayo sa ayan, Pagod Food. Ito mukhang maganda to.
Ito na mga exciting part. Alam mo ka, mabundok pa yata itong lugar na to. Oh, bundok pa. So, nasa 27 minutes away pa tayo, no? Hanggang doon sa Patapat Viaduct. Sana hindi umuulan. Kasi may konti ng ambon kanina. Yan, may nararamdaman na rin ako ilang ambon. Pero how I wish na hindi umuulan sa Patapat Bridge. Para masilayan natin ang ganda ng Pilipinas. Ang pinakatoktok isa sa mga pinakatoktok ng Luzon, ng Pilipinas, ng mainland of Luzon. Okay? Sige. Mamaya na lang doon sa Patapat Viaduct mismo. Sige. Ayun, guys, nag-prepare na ako. Kasi mukhang maulan na yung banda doon, sa may papuntang Patapat. So number 1, nag-raincoat na ako. Tapos binalot ko na ng cellphone. Binalot ko na yung cellphone ko. Then let's go. Ito na. Anyway, naka-ready naman ang buong mga gamit natin just in case na umulan talaga ng malakas. Ayun, pati itong aking action camera, inano ko na to. Kumbaga, medyo maugong na ng konti ito kasi hindi na ako nag-external microphone. Ano na ito? Tawag dyan, naka built-in microphone na siya kasi nilagay ko na siya sa loob ng waterproof case. Okay? Panglaban na talaga, pampuksaan na. Tinago ko na rin yung isang camera ko pa dito, which is yung akaso ko na pang wag na lang, mahirap baka masira, sayang naman yung na-record na natin doon. Sige, let's proceed. 22 minutes away tayo hanggang sa may Patapat Bridge. Okay, grabe lakas ng hangin. Oh my god, hindi ako may Blue Lagoon, kaya lang wala, pangit ang Blue Lagoon ngayon. Ang weather ito na yung tinatawag na shear line. Ingat lang tayo dito because may hazard, putik, malamang galing sa bundok. Ingat tayo, ingat. Pitik lang tayo. Dinaanan ng sasakyan. Grabe. Bigla tayong dumulas Huwag tayo magmadali. Ay, grabe. Produkto pa ito ng landslide at saka ng storm surge. Lalo na mga nagdaang bagyo. Ingat talaga tayo. Ayan, ang ganda na niya. Ang hirap ma-appreciate ng beauty kasi maulan. Ayan guys, we're here. Ito na nga ba yun? Hindi pa pala, kabila pa. Ano ba yan? Binibiti na ko na yun, nakikita ko na siya. Yan ang ayaw pa. Ayan, konti. Ilampas muna natin. Lakas ng hangin grabe. Ayan na, tag-ulan na talaga dito. Ito yung bumabangga sa sa shear line Kaya hindi nakakaabot doon sa kabila, sa Ilocos Norte. Walang ulan ngayon doon. Nandito lahat. Ayan na siya Ayun. Ayan na, we are here. Oh my goodness. Ayun na siya, Patapat Bridge. Ayan, may mga umihinto. Tara, hintuan natin, sayang ang opportunity. Wala akong pakialam sa ulan na yan. Ayun guys, nandito na tayo sa Patapat Viaduct. Yan, narating natin. Ayan, hintayin natin makaalis itong mga nakaparadang pangit na to. Ayan.
Para na. Iya. So, ayun. We made it here. Patapat Bridge. Yes. Woo. Nagmo-moist yung aking cellphone. Yan. Woo. Ayun guys, tapos na tayo dito sa Patapat Viaduct. Success ano? Success ang ating journey. Woo! So, tawid na tayo. Ayan, at umuulan na uli. Ayan, marami nagpapapicture. Sabado ngayon eh. So maraming turista. Maraming turista nandito ngayon. Tapos ito yung ano, yung parang dam nila na ano, na nagpo-flow yung tubig. Ay, titinda ka na ice cream oh. Ayan. Ayan, nag-umpisa na uling umulan. So ayan, binabagtas natin ngayon. Basically ano, binabagtas na natin ang Patapat Bridge. Ito na, tinatawid na natin. Ayan. Ang dulo ng Luzon. Ito siya. Woo! Hindi nga lang, maulan. Moist na. Ayan. So, ang action camera natin at least naka ano tawag dito, waterproof. Ayan, maugong nga lang yung tunog kasi syempre naka tayo, naka waterproof case lang tayo at hindi na tayo nag microphone, I mean external mic, no? Ayan, tingnan din natin mamaya yung the other side of Patapat Bridge ano, dun sa kabila. Ayan. So this is good, naka ano tayo, nakatawid na. Yes! Woohoo! Sumakses na si Doc. Umiikot na tayo sa Piazza Luzon. Pakabila na tayo. Ayan, okay na. Yun nga lang, medyo sasalubungin na natin tong ano, yung shear line, yung mga tagulan. Kaya ingat tayo ano. Ito, hinto tayo dito sa may dulo. Malubak. Ayan, hinto tayo dito sa may dulo. Tingnan natin, may ano yan dito eh, marker ng ano, Patapat Bridge. Ito dito, Patapat Viaduct. Ayan, hinto tayo dito. Ito ay hintuan din. Road limit, asan yung, ayan, ang ganda niya. Ayan, hintuan natin to ulit. So ayun, nandito tayo sa kabila ng Patapat Viaduct ano? So meron pa nakasulat dito yung sa taas. Ayan. Ayan, Patapat Natural Park. Ayan. So ito yung motor natin. Nandito tayo sa kabila. Ayan. Yung selfie. Ayan. Ayan, nakaka-selfie ako dito sa kabila. Ayan, punta natin saglit itong ano. Sige, baka mamaya naka-on. Ubusan ng battery bigla yan. Masaya tayo nito. Ayan, so, nilalakad ko siya ngayon ano. Itong Patapat Viaduct. Ayan siya oh. So, iwan yung motor dun eh no? Ayan, ang ganda niya. Grabe. Lakas ng alon. Ayan ang Patapat Viaduct. Ayan. So, ayan, mag road marker tayo dito. Ayan. Ayan. Yun. Diba? Last picture natin dito sa Patapat Viaduct. Magpapaalam na tayo eh. Selfie tayo. Okay.
So, ayun. Success! Yes, success! Woo! Patapat Viaduct. Yay! Bye-bye! Sige, continue tayo sa biyahe natin. So, ayan. Alis na tayo dito sa Patapat area. May Patapat Bridge. Tapos, ayan, medyo malayo-layo ito. 3 hours and 9 minutes. Ang inano ko, ang sinet ko sa aking Google Map yung Apari. Yung Apari. Ayan, yung sinet ko sa Google Map natin ngayon. Apari Welcome Arc. So we will try our best, no, na isama natin siya sa ating itinerary. Okay? Kung okay ang sitwasyon doon, sana ito, kakaharapin ko na yung mga ilang landslide dito, ano. So I hope we will safely traverse this. Ayan. Because ayan, gusto ko na rin umuwi. At syempre gusto ko makauwi ng maayos, buhay, ligtas. Ayan, oh. Puro landslide siya basically. So guys, ayan, oh, kung nakikita ninyo, no, ito yung naging matinding landslide doon nakaraan. My God, grabe, massive siya, ang laki niya. So ingat tayo ng konti at ayan siya, oh, grabe. So ito yung sasalubong sa'yo papuntang Cagayan pagkagaling mo ng Patapat Viaduct. Grabe, daming puro lupa, puro bato. So buti nagawa ng local government natin dito. Shout out sa mga engineers at mga kawani ng DPWH na sabi nila itong mga nagsibag sa akin ng mga landslide na ito. Putik na yan, may mga lubak. Grabe. Ayan, until now, grabe, ang daming tao sa taas. Ayun, grabe, ang tatapang ng mga to. Oh my God, wala lang, na-amaze lang ako. May mga nagagawang workers sa taas na grabe, massive ang landslide dito. Lalo siguro pag bagyong malala o matinding ulan. Ito yung part na hindi talaga totally madaanan. Kaya consistent ang ating pamahalaan na maayos ito. Especially pag ganitong pag wala na yung masyadong ulan, kasi daanan talaga ng truck, daanan ng kabuhayan, daanan ng ekonomiya. Masisira ang ekonomiya ng magkakabilang bayan dito. Because pag lalo na naglalandslide yan, So sige, yun lang muna. Na-document ko yung part na kung saan medyo malala yung sitwasyon. So hello guys, I just came from Patapat Viaduct at andito na tayo sa boundary ng Cagayan at Ilocos Norte. So ayan, this is the boundary. Ayan. So ayan, sa kabila, Cagayan na yun sa kabila. Punas tayo ng cellphone natin. Momoy. Ayan, kasi umuulan eh. Okay, picture tayo. Ayun, hello guys, we just entered Sanchez Mira, from Claveria to Sanchez Mira, Cagayan. Another town na naman to. Ay naku eh. Tuloy lang ang biyahe. May mga old houses din dito. Classic na classic. Ano na to? Salamat po. Salamat po. Pamplona, Cagayan pala. Yan. There it is, the beautiful Philippines. Woo! Tulay ng Pamplona, Cagayan. May nagpapangka dun. Yan, di makita sa camera. Yan. Diba? Ganda ng ating bansa. Yan, nasarap talaga mag-video pag dito tulay, mga tulay na ganda. Ito, buso, biyaheng
Dao, Carmen, Sampalo. Dao. Pampanga? Di ko alam saan yung Dao na yun. Ang nakarating dito yun. Ayan. Okay, ano na to? Anong bayan to? This way to Rice Processing Center. Anong bayan na to? Hindi ko na alam kung anong bayan ito. Hindi ko rin mabasa yung nasa Google Map. Anyway, ganda nyo, kakaiba. Hili-hili nakatanim na. Ewan ko ano yan, palm ba yan? Na nasa sa ano ng bundok. Yan. So guys, kakalampas lang natin sa town proper ng Abulog, Cagayan. Really have no idea kung yun yung town proper, pero siyempre mukhang bayan eh. Kaya lang, hindi ko maintindihan itong AL na to hanggang ito 27. At least 27 kilometers na lang. Hindi ko talaga maintindihan. Abulog, Cagayan. We are here in Abulog, Cagayan. Yan. Haba na tulay. Oh. So beautiful. Ganda talaga ng bansang Pilipinas. Ayan, ito lang, kada may dadaanan akong tulay. Ayun, Lukban Bridge according to the Google Map. Pero yung Lukban niya K. Lukban Bridge. Ayan. Binubuksan ko talaga yung camera every time dumadaan ako sa bridge na mahahaba kasi siyempre maganda yung view. Yan. So yan, Abulog, Cagayan. Saan na kaya tayo? But still, this is AH26 or Ancient Highway 26 or also known as Maharlika Highway. Yan. Diretso lang din tayo. Sundan lang natin itong Maharlika Highway na to. Ayan, makarating tayo sa paroroonan natin. Ayan, hello guys. Okay, ano na to? Hindi muna tayo magtutugay garaw. Mag-aapari muna tayo. Ito na yung bridge na maganda. Ayan. Woohoo! Ayan o. Apari, 38 kilometers. Tuguegarao, oh my god, 72 mamaya. Port Irene, via Mission Road. Ayan. Yun, oh, diba? We are now crossing this bridge. Paunahin natin tong pangit ng view. Oh my gulay. This is so beautiful. Woohoo! Ganda! Woohoo! Malayo, nakadaan ako sa tulay na to. And dinagdudugtong sa Cagayan at Apari. Yan. And ayun. Grabe, ang ganda. Daanan ulit natin mamaya ito pabalik. Kasi Tuguegarao tayo mamaya. Yan. Ayun guys, we are almost there. Sa Apari Welcome Arc. Ayan, nakikita ko na yung kulay pulang marker sa Google Maps. Ayun, nakikita ko na siya actually. Yung nga lang, hindi na siya kulay red. Kulay na siya, parang green na pero okay lang. Ayan. At ako naman na-amazed din naman ako sa lugar na to. Parang marami yatang mayayamang tao din dito kasi gaganda ng mga kotse ng tao dito. Ayan, nakikita ko na siya. Nakikita ko na siya. Woo! Grabe, I made it. Dito ako sa pinaka-top most welcome arc ng Luzon, Apari. Woohoo! Nakita ko na siya. Hindi na lang, ngayon na. Oh my goodness. Ito na. Woohoo! Yes! Oh my God! Ang ganda! Ayan na! Ang Apari Welcome Arc! Yay! I made it! Andito tayo. Parada tayo dito.
Yes, nakarating ako. Yes, nakarating ako sa Apari. Woo! So ayun guys, ano. So I am here, narating ko rin tong Apari. So it's been great achievements para sa akin dahil ayan, isa lang to sa pinapangarap ko noon. Ito yung pinaka halfway ng yung Pagod Pod at saka itong Apari. Ito na yung halfway ng aking North Luzon Loop. So ayun, na ako. Na-survive ko na yung pinaka yung climax ng aking North Luzon Loop. Kasi narating ko tong Apari. Okay. So this time pababa na ako ng Tuguegarao. Ayan, tingnan ko kung kaya ko pang magmotor hanggang mamaya. Kung kaya ko pang ibaba hanggang Isabela para mas malapit. Kung anong kaya kong ilapit pa sa Metro Manila. Kasi medyo napakahaba pa ng biyahe ko. And it's only almost 4 o'clock in the afternoon. Ngayong November 29. Ayan. So, share ko lang sa inyo, tinupad ng Panginoon ang aking birthday wish. Ayan. At ito ang aking birthday wish, ang makapag North Loop. At ito na, nakuha ko yung climax ng North Loop. Magandang panahon, walang ulan. Okay, umayon ang panahon. Okay, so salamat sa Diyos, salamat at ligtas tayo. At sana ligtas tayo maka-uwi din hanggang sa Binyan, Laguna. Okay, so ayun, biyahe na ulit tayo guys. Okay, sige. Sige po. Ano pong barangay ninyo, sir? Pigatan. Okay, sige. Balik ko mamaya. Sige, salamat. Tingnan ko. So, ayun, nagtanong lang ako sa kanila kuya na ano nangyari, bakit detour. Sabi daw, yung tulay ay gumuho. So, tingnan natin ano ba kasi nangyari. Ayan, So, I have the chance na i-vlog siya. Ito pala nangyari. Oh my god. Ito pala siya. Okay. So guys, ayan, yung nakikita nyo ngayon ay ang Pigatan Bridge, ayan, gumuho. Ewan ko kung bakit gumuho. Tagal na daw yan, pero siyempre nagtanong kasi ako doon sa may yung detour nila. Kaya na-interview ko rin sila mga taga doon. Taga na daw gumuho itong tulay na to. Pero yan, ginagawa na nila. Ayan, ginagawa na. Okay, supposedly ito ay parte ng AH26 or ng Maharlika Highway. This is Maharlika Highway supposedly. At ito ang nangyari. Ayan, gumuho siya. Okay. Ngayon, so sinama natin sa vlog natin para wala lang, kasama sa vlog natin. Kasi katin daw natin yung barangay nila. I-request sa akin ng mga taga doon. Sige. So balikan natin sila doon kasi hindi mo pwede na tumawid dyan. So balik tayo doon sa pinanggalingan kanina. Okay? Sige. So ayun, ito po yun Barangay Pigatan, Alcala, Cagayan. So ayun, dapat ito yung national road, di ba kuya? Oo, national highway. Ito yung national highway. Kaya lang kailan po bumagsak yung tulay? October 6. Ay, ngayong taon lang din. Ano bagyo? Bumigay sa bigat. Okay. Nagsabay yung dalawang tanwila sa gitna. Yan pala yung nabalita noon na TV. Okay. So, ang barangay namin. Ayun, okay. So, ayun. Nagkaroon tayong pagkakataon na nakita natin sa ngayon. So, ayun. Mga kuya, maraming salamat. Sige po. Meron na. Sandali, bigay tayo. Teka. Sige lang po. So, ayun. Ito yung alternate route ng ng tulay na yun na gumuho.
na nabalita pala noon. Grabe. So ayan, hindi kaya dito dumadaan lahat ng mga sasakyan ngayon. So ayun uli, ano, ito nga lang yung twist doon sa ano, sa alternate route. Ganito, rough road at maputik, bawalan tanga. Oh no! Or else yari ka. Ako po, tumigil pa. Tumigil dyan, kailangan ko ng momentum. Op, ingat tayo, baka bigla tayo sumemplang. Ang hirap. Yung van sa harap ko, ang bagal. Oh my god, this is really an adventure ni Doc M's adventure. Medyo may kadulasan din at maputik eh. So, kailangan na matinding balancing dito. Ang ngalay-ngalang. Oh my god, wala ba katapusan to? One eternity later. So ayun, ano guys, grabe yung pinagdaanan ko. Naputikan din ako ng konti. Ay nako, naputol na yung video kasi lobat na itong aking action camera, kaya hindi ko naman na-cover lahat-lahat. Pero ayun, nakalampas na tayo. Balik na tayo sa National Road. Ayun na nga, kasi nga gumuho nga yung tulay. And medyo mahaba-haba din yun, grabe. Kabok na. So ayun, we are back on the National Road. Yun pala yung ano, yung gumuhong tulay kasi may ano, dalawang truck na hindi kinaya ang bigat. So ito, Bunton Bridge. Ang haba ng bridge na to. Yun oh, hopefully nakikita sa camera. Kasi gabi na eh. Hindi lang yun, merong ano tong action camera ko, may cover. At ano, naka waterproof case kasi to. At saka mahina yung audio ng boses ko, pero maririnig din yan, ano. So Bunton Bridge, ang haba. Parang nasa ano yata ito, 1 kilometro. Ayan o, grabe. Sayang hindi ko na ito naabutan ng ano, umaga or nang may liwanag. Ang ganda sana nito. But anyway, ayan, ang haba. Ang haba ng tinawid. Eh kasi nga tinatawid natin yung Cagayan River, ano, ayan, dito sa Cagayan Valley. Medyo masilaw nga lang yung ano, yung ibang mga sasakyan. Ayan. Eh kasi naka waterproof case tayo eh. So ayun, natin sa document ko yung Bunton Bridge. Ayan, so patapos na yan dyan. Sabi, 1 kilometro din eh. Yun. So, ito na yun, Tuguegarao City na ito. A few moments later. So, ito yung papaitan dito sa Cagayan. Natitignan natin ngayon to, ano. So, basically, dito na ako sa Cagayan. Ano? Tuguegarao na ako. At mag-dinner muna ako dito sa isang restaurant ng motor sa labas. So may main highway lang ito. Kain muna tayo. So yeah guys, kakatapos ko lang kumain, papaitan. Nagbaon pa akong pansit batil, patong. Ayan, pauwi na ako Isabel. So shout out sa mga na taga Wells Eatery, Pansiteria. Ayan. Di makita dito. Di makita against the light eh. Ayan. Oh, shout out sa inyo lahat. Ayun. Oh, bati kayo. Ingat pa sa biyahe pabalik. Ingat sa biyahe pabalik. Balik kayo ulit. So hello
guys, ano, it's already 9:28. So almost 9:30 na rin ng gabi. Iba na rin ang paningin ko. Medyo ano na, blurred na yung paningin ko sa mga ilaw. So yun yung sabihin yan, pagod na ako. So eto, kakapasok lang natin sa Rojas Isabela. Ano, dito kami nag-hotel dati ni Mrs. Nung nanggaling kami kay Apo Wangod. So puntahan ulit natin yung hotel na tinuluyan natin doon. Doon tayo magpalipas ng gabi. Tapos umaga, Forest Hotel. Ayan, ito tinuluyan namin ni Mrs. noon. Ayan, hello guys, andito na tayo sa Forest Hotel and Restaurant. Basically hotel. So ayan, maganda siya. Maganda tong hotel na to. Subok ko na to because way back year 2019 nung pumunta kami kay Apo Wangod. Nung pababa na kami ni Mrs. Ayan, dito kami nagpahinga din, ano. So ayan, maganda siya. Maganda yung CR, maganda yung bed. Ayan. So, ayun. And then, kanina, sa Tuguegarao City, bumili na ako, kumain na ako doon pang dinner dyan sa Tuguegarao. Papaitan yung aking binili. Tapos, nag-take out, curious talaga ako. Gusto ko siyang matikman. So, bumili ako ng pansit batil patong. Wow! Tinake out ko siya. Ayan. May kasama siyang sabaw eh. So, curious lang din talaga ako. So, baka may nakakaalam na mga subscriber ko kung paano kainin to. Ewan, basta sinabaw. Yung lahat na sabaw, kasi hindi wala akong lalagyan eh. So, yung paunang sabaw, nilagay ko sa baso. Tapos yung medyo may latak-latak, may parang may mga itlog yata ito. Ayan ang nilagay ko dito. So, baka ganun nga talaga siya. Wala, hindi ko alam. First time kong kakainin to. Okay, sige, let's try. So, ayan first time ko itatry itong pansit batil patong ng Tuguegarao. Ano ba lasa nito? Ito yung Mickey niya. Tapit nga natin. Makita. Ito yung Mickey niya. So, ang dami niya nakapatong. Parang may maanghang pa yata ito dito. Sige, try natin. Okay ba yung sabaw? It's unique. Nice. Something new. Not the usual pancit na kinakain ko sa Taste of Joy. So, yeah, may itlog, sinabawan ko ng konti. May atay, may baboy. Kung ano pinagpapatong nila dito. Pansit batil patong. Nandahing pinatong. Yan, okay siya. Tapos although parang midnight na ako na, although di pa naman midnight eh. Nasa 10 o'clock ko lang ng gabi. So, ayan. Ewan ko lang maubos ko to. Baka bigay ko na lang sa pag binatira, bigay ko sa aso sa labas. So, kailangan ko lang magising na maaga bukas para maaga din ako maka-take off dito. Kahit man lang mga 6 AM, maka-take off na ako dito. So that within the day, kung kakayanin ko ng 9 hours on 10 hours, hopefully by 4 o'clock, 5 o'clock in the afternoon, makarating na ako para makapagsimba pa ako ng 7 PM. Okay, so that's it for the day. Tomorrow ulit, another long biyahe. So sige, we call it a day and ayan, see you again tomorrow. Ayun, happy Sunday morning sa inyong lahat. So, ayan, paalis na tayo. Hindi na ako nag-vlog sa loob ng hotel. Okay? So, ang biyahe na natin ngayon mula dito sa Rojas Isabela, dire-diretso na hanggang Binyan. Okay? So, shout out sa Forest Hotel. Makita.
Forest Hotel. Pangalawa ko na to dito kasi dito rin ako nag-hotel dati, ano. So ayun, sige, biyahe na tayo ulit. So ayun, once again, good morning everyone. It's a Sunday, 7 o'clock morning. Ayan, sakto 7 o'clock ang alis ko dito sa Forest Lake, sa Forest Hotel. Ayan. At eto na, ratratan na uli. Ayan. Oo, tama, kasi hindi na ako makaratrat ng biyahe kagabi dahil grabe, pagod, antok. Ayan, kaya natulog muna ako, ayan, para makabawi ng lakas para sa mas matinding laban ngayong araw na to. So from here sa Rojas, Isabela, basically nakita ko kagabi sa Google Map around 9 hours. More than 9 hours, although nasa 9 hours na lang, ano, depende sa pacing ng biyahe ko. So more or less ngayong umaga kinakailangan ratrating ko ng matindi ito. Wala nang mga ano ba, o ano-ano pang eme. Or else madedelay tayo. Or maano tayo, kumbaga lalong haba, gagabihin na naman tayo sa daan if ever. Kaya iwasan na natin yon. Kaya ngayon diretso lang tayo para makumpleto na natin yung ating North Loop. Yay! So ayan, ingat na lang tayo at ayan, ride safe. Hello guys, so I just arrived here in Santiago, Isabela. Yes. Ito na yung ano, gateway papuntang Nueva Vizcaya. Hello uli guys, ano? Ayan, naglagay na ako ng microphone para makapagsalita. At dito tayo, Nueva Vizcaya na, ano. At mag-cross na naman tayo sa isang magandang tulay, ano. I think it is, ano, nakita ko yata Solano. Ayan, Nueva Vizcaya. Yun. And this is one of the beautiful gateway, ano, to north. Yun, sinarado na yung kalsada dito. Bakit kaya? Mukhang ayusin yung tulay dito. Op, ano to, stop and go. Yun, there we go. Beautiful. Woohoo! Wow. Basta tulay talaga. Ayan, maganda ang mga view. So relaxing. So ano, ito yung masarap sa isang biyahe. Masarap sa pagbibiyahe. Pag nakakita ka muli ng mga gantong tanawin na hindi mo makikita sa syudad. Yes, that is very true. It replenishes, sabi nga nila, it replenishes the soul, ano, brings you back to your true self. Bayumbong, thank you Kama. Tapos na yung Bayumbong. Ano na sunod? Yan, hindi natin ano kaya sunod. Totoo lang, nakakantok tong biyahe ko. Oh, uy, beautiful ito dito. Oh, alam ko to. Naku, bundok-bundok na naman to. Paano na yata ito? Paaritaw. Ewan ko lang, hindi ko nagkakamali. Beautiful Philippines. Hihihi. Ganda.
Ang ganda ng Pilipinas. Ayan, nauubos na yung bundok. Nakaka-landslide. Ay, nako. Ayan o. Nueva Vizcaya. Or patapos na, ano to? Patapos na yata ako ng Nueva Vizcaya eh. Nueva Ecija na ba? Hindi, I'm not sure ah. Hindi ko naman sa ulado itong mga lugar na to. So basically, we're here now in Aritao. Ayan. Ayan o. I Heart Aritao. Okay. Dati malayo to para sa akin eh. Ngayon, pag nandito na, ibig sabihin, ano na eh. Parang at home na rin ako dito. Because for so many times, ano, daanan talaga to eh. Yes, because that last time, umakyat pa ako, dito ako umakyat papuntang highest point. Yan sa may Petron Aritao na yan. Yan lagi ang checkpoint ng mga ano eh. Mga nag-Cordillera Adventure Tour. Ito, to. Yan, naging checkpoint din namin yan sa ano, sa endurance. Baga tagpuan talaga to eh. So ito, papuntang Baguio, Kayapa, saan ba? Yan, papuntang highest point. Yan. Ipugaw, yan. Inandaan na yon. Ay ano na to eh. Kumbaga, para sa akin, alsada to, itong daan na to. Ano na eh. Laruan ko na lang to. So, ayun, ano. We are now at the boundary of Nueva Vizcaya and Nueva Ecija. Yee! Pababa na tayo ng pababa. Ito, pipicture tayo dito. Kasi, ayan, patunay na nakababa na tayo dito banda. Ayan, lapit tayo dun. Ayan, dito tayo banda magpicture. So ayun, ano, nagpicture ako doon sa boundary kasi ina-update ko rin yung Facebook ko from time to time na. Para makita ng mga kaanak ko kung nasaan na. Kung nasaan na. Ayun, another thing na dapat i-consider ninyo, ayun nga, yung mga shock ninyo, yung suspension ng motor nyo. Kasi, ayun kung napapansin nyo, ito yung nangyayari. Ay nako, napakalubak. Siyempre hindi na masyado na may maintain itong kalsada dito. Teka lang. Ayan o. Ang hirap. Hihintuli ako saglit doon kasi para naririnig ko yung top box ko eh. Hindi ko alam kung naisara ko ba ito kanina o hindi. Maganda ang bansang Pilipinas. San Jose, Nueva Ecija is around 47 kilometers pa according doon sa marker. At medyo mahaba-haba pang sigsag to. Ayan o, ikita ko sa Google Map ko, mahabang sigsag na laban pa. Sulitin ninyo ang bawat tanawin, ang bawat ganda ng paligid, ano. Kaya ayun, i-appreciate ninyo ang ganda ng bansang Pilipinas. No? Ang sarap sa pakiramdam kapag nakakapunta tayo sa mga ganitong tanawin, sa ganitong mga lugar. Ayan o, grabe. Ang sarap sa mata. Makakalimutan mo yung ano, trabaho mong buwisit. Makakalimutan mo yung mga tropa mong puro manginginom. Oo, totoo.
Unless na lang, kada hotel nyo dito, puro tagay din kayo. Putik na yan. Oo. Ayun, hello uli guys. I've been waiting for this moment kanina pa. At eto, tayo ay lalabas na sa lalawigan ng Nueva Ecija. At papasok na sa lalawigan ng Bulacan. Yay! Oo, kompleto na ang North Loop. Lalawigan na lang ng Bulacan. Medyo mahaba-haba itong papagtasin ko to. Pero pagkatapos ng lalawigan ng Bulacan, I am back in NCR. Yay! Eto na. Woohoo! Ayun, salamat lalawigan ng Nueva Ecija. Salamat po, salamat po. Yes. So guys, ayan, isa sa mga pinakahihintay ko na, nakita ko rin sa wakas, MMDA Metro Manila na. Yay! Nag-comment lang ako at although mananahimik ako kagad kasi dito na ako nagsisimba sa cellphone. Online mass na lang ako kasi hindi na ako aabot kasi ayan, padilim na rin. So sige, bilisan na natin na makauwi na tayo. So hello uli guys, ayan, gabi na. It's anong oras na nga kaya? 6:36 pa lang actually eh. It's only 6:36. Maaga lang talaga nagdidilim ngayon kasi magkapasko na eh. So ayan, kakagaling ko lang sa huli kong stopover diyan sa this, I usually have that particular yung Shell Julia Vargas ba yan? Oo, parang ganun yung title niya diyan dito sa C5. Dito sa may ito actually Makati na ito, pero yung Shell na yun Pasig City yun. So I used to have most of the time may stopovers dyan sa Shell na yan.
Most especially every time nang gagaling ako ng North. Yan. And traditionally, nag-stop over uli ako sa kanya. Na ako naman ay eto na, patapos na ang aking North Luzon loop. Ano? I am now concluding this journey. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Don't forget to subscribe, like, and you can also share my video para mas kumalat naman. Lalo doon sa mga kung sakali may nagtanong sa inyo na paano ba ano ba ang meron, ano ba ang pwedeng mga magawa kapag ikaw ay magno-North Luzon Loop. So my video today is an example na ito yung pangyayari, ito yung mga event, ito yung nangyari sa akin, ito yung nagawa ko. Ayan, ano yung pinaghandaan ko, ano yung binudget ko. Ayan, lahat yun andito sa video. Kaya pag shinare nyo ito, pag nilike nyo, nag-subscribe kayo sa akin, ayan, marami pa kayong mapapanood ng mga travels ko in the future. At syempre, i-share ko lahat yan sa inyo. Pwede naman kayo mag-comment din kung meron kayong mga gustong sabihin din. Huwag nila ako awayin, ha. At malugod ko naman kayong sasagutin all the time. Okay, so yun lamang. Maraming salamat. This is Doc M's Adventures, always saying that life is an adventure and adventure is life. So thank you so much everyone for watching. God bless you all. Mag-ingat kayo sa mga biyahe ninyo. Ride safe always. Bye-bye. Okay, I'm home. Finish line. Yay! Success. Okay. The search is over. Love was right before my eyes. So hello guys, this is the aftermath of the North Loop, So there was an incident sa Plaridel bypass around Bulacan, na may sinusundan akong truck and may debris na nalaglag from the truck at eto siya. Ang resulta, eto, tinamaan si Bagsik. Hindi lang yan, talagang biyak siya. Ito totally biyak talaga siya. Yan ang naging niya. So kung titingnan natin, so this is around yan, ito yung thumb ko, isang 1 inch yan, 2, 3, 4 to 5 inches from that debris is yung katawan ko na. At kung kayang sirain ang hard plastic na ito, ng bakal na yon, what more pa kaya kung tumama sa akin yung debris. So baka para akong pinana o sinaksak ng part na yon. So sa madaling salita, niligtas ako ng motor ko. Niligtas ako ni Bagsik. Ayan. Totoong guardian angel. Maniwala kayo. Okay. So right now, nakakuha na ako. Bilang regalo ko kay Bagsik. So papalitan ko na siya ngayon ng bago. Wow! Anak ng carbon lodi. Yan, para medyo beautiful siya ng konti. So yan na ipapalit ko ngayon. Pati ito, ayusin ko rin ito. Kasi ito yung natanggal naman, ito naman yung natanggal na tornilyo ng aking cellphone holder. So yun ang mga casualty ng North Loop. Ito pa pala, hindi pa dumarating yung emblem. So madali na lang yan. Carry na yan. At syempre, aside from that, konting car wash, linis, and along the way, ayan, bumili na rin ako ng langis. Ayan, mula sa
mahabang biyahe, syempre kailangan i-change oil ulit ito. Yan. So ayun ang mga yun yung mga ano gagawin ko ngayon. That is the aftermath ng North Loop. So far walang kaabi-aberya, walang naging problema si Bagsik. Okay. So sige, ayusin na natin para brand new ulit siya after the North Loop experience natin. Okay. Sige. So, ayun guys, ano, yan, bagong car wash. Na change oil ko na rin. Ayan, so far. Ayan, itong tumutunog na ito, yung sa fan niya yan. Washer lang katapat niyan. Or unless lumuma na uli, edi palitan natin ng bagong fan. Pero basically, ayan. Okay na uli ang tunog niya. Medyo may naririnig lang akong konti dito sa panggilid, ano. So hindi ko pa kasi nabubuksan, pero i-check din natin yan. Siyempre siguro na worn out yung siguro bola o ano. Yan, i-PMS uli natin yan, ano. But basically kaya-kaya na uli tumakbo nito ni Bagsik, ano. Back to action uli siya. At yung nga pala, no, yung nasira kanina na pen na ano, na front, ano. Ayan, carbon loading na siya. Design lang yan, ano. So basically plastic, yung plastic lang din ulit ito. Yan. Pero syempre para mukhang mayaman, puno. Yan, siguro ipa-pattern ko dito sa susunod itong part na ito. Pero okay pa naman kasi ito kaya hindi ko muna papalitan. Okay? So ayan. Until next ride, ladies and gentlemen. Ayan si Bagsik. Sige.